Good morning po, Ma'am DJ at kay Ma'am Maricel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning Oo. Good po. morning, sir. Salamat po sa panahon. Sir, kamusta? Ano na pong status ng investigasyon ninyo? Ito po yung alleged theft amounting to 7,000 po na nangyari po nung April 3, Yes po, oo. involving yung isa pong screening officer namin dito sa NAIA Terminal 3. Sa ngayon po, we are actually initiating actually Saturday pa po simula na po kami mag-initiate ng isang full investigation. And we are after po ng investigation na gagawin po namin, we will be filing appropriate criminal and administrative charges laban po dito sa tatlo na mga screening officers po namin dito sa NAIA 3. Actually, sa investigasyon talagang lumalabas po na talagang may kutsabahan pong nangyari. So tinitingnan po nga namin 'yon sa ngayon. Kaya nga pina-relieve na po namin sila sa kanila pong mga trabaho at sila ay naka-assign ngayon sa headquarters po namin para mag-undergo po sila ng full investigation. Oo. Sir, so naka-relieve tatlo po ito, hindi dalawa. Sa mga balita kasi sinasabi, dalawa yung naka-relieve sa pwesto. Opo, bali tatlo po ito, pati yung supervisor, pina-relieve na rin po namin. Oo. Opo. Sir, balikan natin yung nangyari nung April 3. Paano po nalaman nung Australian na nawawalan siya ng pera? Nakasakay na po ba siya noon sa eroplano? May CCTV footage din po ba nitong pangyayaring ito? Meron po kaming tinitingnang CCTV footages but till now, pinapakuha pa po namin kasi hindi nga po kami ang may hawak ng CCTV footages. But initially, yun ang lumalabas sa investigation namin. May nakasilip na rin po nung CCTV na yun. At yun nga may mga activities o may mga bagay po na ginawa yung ating po mga screening officers na dapat hindi po nila ginawa bilang mga screening officers. Sige. Sir Gilbert, anong oras ito nangyari? Ano exactly yung nangyari? Ano po yan, dadaan ka po. Pag ikaw po kasi ay may bag, dadaan ka po sa mga screening officers po natin, sa mga x-rays. Ngayon po, may nakita pong liquid na lumalagpas po doon sa 100 ml. And yan po, bawal po yan. So, sinita po yan. So, pag ganun pong sinisita kayo, hinihiwalay po yung bag at ilalagay po sa isang lamesa kung saan sa presence po ninyo ng may-ari, bubuksan po yung bag. At yun nga siguro nakakita sila na may pera doon. Habang nilalansi nung isa, nilalansi nila yung atensyon nung yung isa naman binibilot na po ng right hand niya yung pera. So yun ang nakita sa initial investigation doon sa CCTV. So kitang-kita by po. Sorry Yusek, kitang-kita Yusek yung pagbilot ng pera ng isa sa mga staff? Opo, yun po yung kwento sa amin At gusto ko nga makita personally yung CCTV kaya nga nire-request namin yung copy ng mismo CCTV. Oo, first time po ba na may reklamo dito sa mga kawani na ito na naka-relieve na ngayon? And kasi kung matatandaan natin, parang 2023 pa yung huling reklamo. I don't know if nasundan na po yun after nung may lumunok nung pera. Nasundan pa po ba yun? Meron po kaming mga pinadismiss na mga screening officers po natin. Almost ang alam ko po sa bilang po namin 8 na po yung pinadidismiss namin for various offenses. So na ganyan din halos yung mga dishonesty pagdating sa trabaho. So unti-unti Ma'am DJ and Ma'am Maricel, talagang inuubos na po natin itong mga gumagawa ng mga ganitong kalokohan lalo na dito sa mga screening officers natin At yung 8 tingin ko madadagdagan na naman po yan dahil itong tatlong to talagang sisiguraduhin namin na we will be filing appropriate criminal and administrative charges dahil pag nanakaw po ito and the worst is they are public servants, talagang grave violation po ng batas itong ginawa nila. Sir Gilbert, si Maricel po ito. Sir, yung sinasabi po ninyo na 8 personnel na na-dismiss, since kailan po ito? Ito nung panahon ko na lang po ito, since last year pa po. Saka kasama na po itong quarter na ito.
Mm. And usually po, ano yung nagiging kaso nila? Ano yung mga ginagawa nila? Kapareho nitong tatlo na pending ngayon? Meron pong administrative, meron hong mga grave misconduct, dishonesty, yan ho, yung pagtatago po, yung pagnanakaw po. Mm. Iba-iba po eh. So, yun nga, nakakalungkot aminin, but para ho siguro malinis natin yung isang organisasyon, kailangan tanggalin po talaga natin yung mga scalawag. And I think ito po yung isang bagay at pinagpapasalamat na rin po namin yung maagarang pagre-report po ng mga complainants po. Kasi kung di nila sasabihin sa amin yan, talagang medyo nahihirapan ho kami kung hindi ho ma-report sa amin. Kasi minsan iniisip namin, Ma'am DJ and Ma'am Maricel, parang modus operandi na nung iba ito eh. Mm. At especially pag foreigners at alam nila hindi ho magrereklamo, talagang yun ho ang gagawin nila. Pipitikan nila yung mga pera tapos alam nilang paalis na at di na babalik yan. So kailangan ho talaga imbestigahan para mawala ho yung mga ganitong klase ng mga empleyado namin. Pero sir, ano kaya ang dahilan? Bakit ang lalakas ng loob nitong mga personnel na to? Ilan na rin naman yung nasampulan natin? Opo, kasi ma'am, siyempre ma'am, siguro nakakakita sila ng opportunity, let's say, lalo na kung pakalat-kalat siguro yung pera, di ba? At nandun ho sa may carry-on bag. At pagbukas po nila, pakalat-kalat lang. Siguro yun ho yung pagkakataon. At lalo na kung alam nilang foreigner. Dahil alam nila, pag pumitiko sila ng few dollars doon, sabihin nila, hindi na magre-reklamo to dahil nakaalis na eh. Pero yun ho yung isang iniisip nila eh. Kaya dapat ho talaga maireklamo o sa side naman po ng mga pasahero, dapat to i-secure din naman nila yung kanilang mga gamit. Lalo na yung mga pera. Okay. Valuable items. Sir, balikan ko yung nangyari dito sa Australian. So, sabi po ninyo, dumaan sa security check, nakita yung pera doon, 7,000 pesos, at saka parang meron pang almost 2,000 na nakuha mula dito sa Australia na to. Paano sila na-booking na kinuha pala nila, ninakaw pala nila yung pera nitong Australian national? Napansin po kasi nung Australian National na parang kulang ho yung pera niya nung binuksan niya po yung bag niya and then nakita niya. And then nag-report po kaagad siya. And then yun ho yung nagsimula nung yung responde po na ginawa nung mga investigador natin. So with that, hinanap po natin kung sino yung mga involved. Tinignan po natin yung CCTV and then pinapuntahan po natin yung locker kung saan ho nakita yung pera po na 7,000. Okay. So, eto pong Australian National, kanino po siya nagreklamo at sino po yung nag-attend para mahuli ito pong tatlong personnel? Ano po yan? Nagreklamo po sa airport police yan. Okay. Sa loob din po ng Terminal 3. At yun sinimula na po natin yung investigasyon. So yun pong 7,000 pesos, naisauli po ba ito dun sa Australian National? Apo, naisauli po yan. Okay. So walang nawala sa kanya, naibalik lahat. Wala na. And Apo, then, naibalik naman po lahat. right there and then, ito pong tatlong personnel na to, ano po ang ginawa? Ano ho yan? Kaya medyo nakakainis po yan kasi yung isa ho, pinasahan ng pera. Okay. Yung pagkatapos mapitik yung 7,000, pinasa po yan sa isang kasama na nagtago. And then nung nagkabukuhan na ho, pumasok naman po yung supervisor na sabi niya isosoli na lang daw nila yung perang nawawala. So, hindi ho tama yun eh. Kahit ibig sabihin, pagtatakpan mo yung tao mo para hindi magreklamo ito, hindi ho tama para sa amin yun. So, kaya nga ho, lahat ho sila talagang pinarelieve po namin. Para ho, hindi na ho maulit yung ganyan. Kumbaga, sir, tinry pang makipag-negotiate nung supervisor, ganun ba na? O, para wala nang reklamo, eto na lang yung pera. Tama po, ganun po yung Ay, salbahe. ginagawa nila. And we're thinking kung ganyan po yung style nila, parang modus operandi na po yan. Oo. So, opo. So, kailangan ho talaga ma-actionan. So,
sabi ko kailangan talaga pati yung mga yung supervisor tanggalin. Okay, Sir Gilbert, bukod po dito sa nahuli po natin na 3, meron pa po ba tayong mga ibang employees dyan na binabantayan, mga personnel na binabantayan? Meron pa po kagaya po nung sinabi ko, ma'am, 8 na po yung napadismiss natin. Yes. And hindi ko lang masabi but meron pa po kami mga persons of interest na Mm. tinitingnan. Na involved din po sa ganitong klase ng kaso? May mga report po na ganun ang I involved. see. Okay. So ano po ang gagawin natin ngayon, sir, to ensure na hindi na maulit kasi nakakahiya. Lalo na foreigner, Diyos ko. Ano na tayo niyan? Oo. Opo. Yun nga, medyo actually magmi-meeting po kami ngayon, naka-schedule po yung meeting namin regarding po yung mga magiging hakbang po namin laban po dito sa mga tao po namin, especially those who are assigned dun sa mga screening checkpoints po namin. Mm-mm. And ayaw na po nating maulit yan, and we are assuring po yung public na gagawa po kami ng hakbang para hindi na po mangyari yan. At kung sino man yung may involved dito, hindi po kami magdadalawang isip na imbestigahan ito pong mga ganitong klase ng kalokohan. Alam niyo yung ginawa po nitong mga to lalo na ho itong mga empleyado po ng gobyerno nagnakaw po sila. At sila po ay di lamang lumabag sa batas but parang tinitrador po nila yung tiwala ng taong bayan. So kaya nga ho, sa lahat ho nung sangkot dito, mananagot po talaga sa amin ito. Kung ninakawan po nila yung taong bayan, nahabulin po namin sila. At wala po talaga silang puwang dito po sa gobyerno. Yusek, kanina natanong na rin ni Maricel kung bakit ang lakas ng loob at paulit-ulit. Kasi niisip namin, may security camera na, may CCTV footage. Meron na rin naman pong mga natanggal sa pwesto. Nasaan po yung lapses? Anong problema? Ano po nakikita niyong problema? Anong dapat baguhin para hindi naman tayo nakakahiya sa ibang bansa na paulit-ulit may insidente na nakawan? Siguro ma'am, this time talagang we will be looking into the character na po ng mga tao. Kasi tingin ko sapat naman po yung mga sinusweldo nila. Hindi naman siguro. Alam niyo ba ma'am DJ, yung pag medyo mahina po yung character ng isang tao at nakakita siya ng pagkakataon o opportunity para magnakaw, mas nangingibabaw po yung pagiging utak kriminal niya. So you feel, yun siguro Yusek, pakiramdam ninyo, yung pag-hire natin, yung pagpili natin ng ilan sa mga screening officers natin, ang problema? Doon tayo nagkakaproblema? Opo. Isa po yan sa titignan namin. And we will be focusing yung sa character building, saka po yung pagiging honest siguro. Although sabi nga ng marami dyan, minsan yung pagiging honest hindi po na ituturo sa eskwelahan yan. Nasa katawan po ng tao yan. So tama po yun. Siguro magsisimula po kami sa hiring. We will be checking on their background. Check po namin sila through background investigation, social media investigation, kung anong klaseng tao sila before we start hiring them. Paano po ba yung process ninyo sa pagpili ng mga screening officers natin? Nag-undergo po ng examination, and then once pumasa po sila sa examination, then they will be undergoing yung physical examination tsaka yung mental examination po. And then after that, i-train na po namin sila. Oo. Paano po ba? Mabilis po bang nakakapasok? Masinsin po ba yung pagpili natin sa mga ito? Yun nga ho kung masinsin po talaga yung gagawin namin, siguro dadagdagan pa po namin. And we will be focusing on the background ng tao, kung ano ba siya nung hindi pa po siya screening. Pero Yusek, same ba sila sa mga security guards? Meron din silang agency na pinanggagalingan o hindi? Direct hire po ito? Direct hire po yan sa amin. Direct hire po. Tapos may edad din po ba ito? Meron din po bang educational attainment na kailangan makuha itong mga screening officers na tinatanggap natin? Meron po. May age limit po yan, and yung educational attainment. So college graduate po dapat itong mga screening officers natin? Hindi naman po lahat.
Hindi naman po lahat. Depende po sa magiging sa ina-apply niya. But karamihan po ng screening officers namin are college graduates. Hindi naman natin masasabi porque pag college graduate hindi na magnanakaw. Hindi po ba? Wala naman pong Opo, ganun talaga. So ito ang Kaya nga po. pagtutuunan nyo ng pansin, yung screening process Yes, ng mga opo. bagong papasok. Right now, how many screening officers do we have? We have about siguro mga nasa 900 po yan. That's all over the country. And meron po kaming hiring ngayon and tama-tama po. And then we will be introducing ito na ho yung social media examination po, saka po yung investigation po, yung background investigation through social media siguro dadagdagan na rin. Yusek, sa ngayon po ba, ano talaga ang protocol para to sa mga pasahero na dadaan po sa mga terminals natin dito? Paano po ba talaga ang protocol sa pagdaan ng bag sa screening? Kung may makita na may bawal sa bag, ano lang ang daang po pwedeng gawin itong mga screening officers natin? Para din aware kami na pagka ginawa nyo na yan, hindi tama, baka papunta na yan sa kupit. Opo. Ang ginagawa po dyan, of course yun, di ba? Pag may carry bag po kayo, and then padadaanin niyo po sa x-ray. Pag may nakita po doon, ang mga pinagbabawal po doon, like halimbawa, yung mga liquids more than 100 ml, then yung mga aerosol, bawal po doon, yung mga perfume, mga na more than 100 ml, bawal po yun. Yung mga cans po, na easy open cans, bawal po yun. Pero kunwari, yun nga po, Yusek, kunwari, merong bawal sa bag, nakita ng screening officer, dapat ba hawakan nila yung bag? Paano po ba protocol doon? Ano po yun? Actually, hinihiwalay po yun. Pag automatic po, yung x-ray machine po natin, automatic may pipindutin po. Pag may nakitang bawal, hinihiwalay po yung bag mo. And then, lilipat po yun sa isang table kung saan po patatawag yung may-ari. At may camera po doon. At pakikita po yung camera, sa camera, doon sa may-ari, nabubuksan yung bag, tapos ituturo po, may nakita pong ganito dito sa lugar na to. So, ang dapat hahawak ng bag, yung may-ari, hindi yung screening officer? Sa harap po nung minsan ho hindi ang screening officer po ang mahawak kasi paano ho ma'am kung halimbawa baril pala yung nandoon, di ba? So kailangan nakikita po at naka-video po sa CCTV yung nangyayari. So papakita ho. Okay, they're allowed to hold our bags kung meron mang bawal, halimbawa yung liquid na more than 100 ml, allowed po silang hawakan yun. Yes, Diba, yes. Yusek, Opo. tama, inalis na natin yung bulsa nila. Yung itong nahuli na to, Opo. nung nag-abutan ng pera, saan nilagay yung 7,000 pesos? Saan tinago? Yun nga ho ang titignan namin kasi inipit niya sa kamay niya and then may hinawakan siyang sa report pa lang po sa akin. Inipit po yung niya sa kamay niya, kanang kamay, and then may hinawakan po siyang parang object para to conceal. Ngayon, di po natin alam kung saan nila tinago. So yun ho yung magiging part ng investigation. Paano Hindi pa na tapos. ipasa. So nakakagawa talaga ng paraan para mangupit. Opo, kaya nga ho kaya nga ho, ngayon ho, pinagre-report na po namin sila para ho mag-undergo na sila ng investigation dito sa amin. We do hope ito na yung last. Pero hindi naman natin kasi hawak din yung gagawin. Tama yung sinasabi nyo. Sometimes pag nakakita ng opportunity, baka hindi napipigilan po yung sarili. Para na lang po sa kapakanan ng mga passengers natin na baka may na-experience din na ganito, pwede pa ba sila mag-report po sa inyo? At saan po pwede mag-report? Opo, yung mga naka-experience po ng mga ganitong klase ng modus operandi, yung mga pagnanakaw sa airport na yan, involving yung mga kasamahan po namin, wag po silang mag-atubiling pumunta po dito sa amin para i-report. Kung kaya po nilang, kung nasa Manila po sila, kahit po nangyari yan nung last year pa, i-report na lang po nila sa amin. Kasi baka ma-retrieve pa po namin yung CCTV at makita pa po namin. Dito na lang po sa office po namin dito sa May Pasay. Sa office po ng Transportation Security. Pwede po nila akong hanapin o kaya si Attorney Tindero po kung siya ang mag-aasaso sa legal investigation po ng mga ganyang case. Oo, tsaka Yusek, syempre ang hiling na lang namin, siguradong wag lang sana kaso, sana may nasasampulan ng kulong para hindi na uulit, 'di ba, yung ilang Yun, screening officers. madala.
Oo. Yes, opo. May nagpapatanong lang dito, Yusek, ano daw pong maitutulong ng social media check, social media accounts check, para masiguro na magiging okay daw po ang kuha dito sa mga screening officers natin? Kasi ma'am, yung sa social media, makikita mo ma'am yung yung background niya doon eh. Halimbawa, nagsimula pa siya mga 5 years ago na mag-social media. Makikita mo po doon kung may mga, halimbawa po, may mga sinasabi siyang against the government o kaya minsan po may sinasabi siyang parang violent na activities na kanyang ginagawa doon sa social media post niya mga 5 years ago. At least malalaman po natin na parang may red flag ito ba, wag natin kunin ito, parang may tendency parang gumawa ng kalokohan ito. Pero, So, malaking bagay po yung Social social media media check. investigation po. kung totoo, Opo. yung mga nilagay niya sa social media, pero social media can be deceiving, Yusek, di ba? Yes, ma'am. Pero ma'am, aside po doon, ma'am, siyempre magba-background investigation ka, yung physical background investigation. Like, kung sa school naman, check mo yung mga diploma niya, mamaya gawa sa Recto University yan. O kaya yung siya po ay nung high school, may kaso pala siya, nananakit pala siya nung high school. So, from those information na makukuha mo po sa social media and yung gagawin pong background investigation, physical background investigation, marami na pong red flags na makikita doon. So, yun na ho siguro yung nakita kong kailangan dagdagan namin dito sa gagawin namin mga recruitment ng mga screening officers. Yusek, sa akin isang punto lang. Yung sabi mo kanina kay DJ Chacha na yung kapag i-check, 'di ba, yung mga bawal na nadalhin, Items, nakita oo. doon sa maleta, dapat nasa harapan nung pasahero. Pero baka dapat wala ring kumakausap sa kanyang iba. Kasi 'di ba ang nangyari dito sa kasong to, parang nalin lang siya, baka nakuha yung attention ng iba, na nalingat Yeah. siya. So Nalingat baka lang, dapat nakupitan. nakakonsentrate ka dun sa pagtingin sa maleta mo. Ganun dapat, Yusek? Tama. Oo. Tama po yun. Yun ho, alam niyo yung kung alam niyo po Ma'am DJ tsaka Ma'am Maricel, Opo. yung salisi, di ba may Mm-mm. mga nandideceive dyan, yung mga ikukunin yung attention mo tapos yung isa binubuksan na yung bag mo. Ayun Parang nga. ganun ho eh. Utak kriminal na ho yung ginagawa nila na yun eh. So, kaya medyo kailangan na tanggalin ho talaga itong mga to kasi utak kriminal po yung gano'n. Oo. Nanlalansi po. Opo. Pero Yusek, wala naman kayo nakikitang sindikato dun sa loob. Kasi kung modus point. nila yan, Tama, good hindi point. ba? Baka kasi talagang malaking Opo. sindikato na to. Oo. Opo. Yung tinitingnan po natin is parang hindi naman malaki kasi ang nakikita ko rito parang 3 lang po yung nag-usap-usap para gumawa ho at pagtakpan yung isang krimen. So siguro ito yung mga natitira pa natin kailangan tanggalin. Marami, Ayun. kung 900 yung officers natin, for sure mas marami namang honest. Apo. Hopefully, hindi po ba, Yusek? Opo. Oo. Yusek, Tingin ko, marami naman po kaming nabibigyan ng mga commendation. Every week po, may mga nagsosoli po ng pera. That's Every week, may nice. nagsosoli ng laptop. Oo. Every Monday po, may binibigyan po kami ng award. Oo. at medal para po sa mga gumagawa ng kabutihan. Oo. Kaya lang hindi talaga perfect itong organisasyon natin. Yusek, Meron pa rin I'm mga curious magkano ba ang sweldo nila para, 'di ba, dumami, lumakas loob nila na gawin talaga tong kalokohan na ito? Magkano po bang sinasweldo ng screening officers natin? Hindi pa po siya, ma'am, ganun kalaki, ma'am. Siguro ganun na muna po. Pwede Hindi pa po, po siya ganun kalaki. pwede po ba Para- natin, Oo. bawal po ba naming malaman, Yusek? Nasa ano po, yung iba po nasa 25, yung iba nasa 30. Pero tumataas opo. naman po yan over time. Parang pwede sila maging regular Yes, employee. Pwede. Yes, ma'am. Opo. Okay, Kaya yung isa po okay. dyan, ano pa po, job order pa lang po yung isa o parang temporary lang po siya. Pero meron, dun sa 3, yung supervisor ang regular na. Opo. Oo. Yung isang involved po doon, yung mismong pumitik ng pera, contractual po yun. So, Nalito medyo maliit pa nalito po si ang Yusek, sweldo contractual, hindi contractor. Opo. Nalito lang si Yusek. Yusek, last na lang, ano po ang kasiguraduhan na lahat na nakikinig sa atin ngayon, hindi to matatapos lang sa relief of duty at meron talagang makukulong? Abangan na lang po nila yung mga next moves na gagawin, especially after the investigation. We will be definitely filing criminal and administrative charges dito sa mga tao.
Oo. Ayan, sa mga Ayun. nakikinig sa atin, baka interesado po sila where to apply para maging screening officer ng NAIA po, ng ating mga airports. Dapat honest. Yes. Oo. Saan po sila po pwedeng mag-apply, Yusek? At baka daw po may number na po pwedeng kontakin para doon sa mga gustong magsumbong na na-experience din po itong ganitong kalakaran dyan sa mga airport. Yes, ma'am. Dito po, kasi pag screening officers po, kailangan personally mag-a-apply po sila. Oo. Hindi sila Yung- pwede mag-submit ng Opo. application online. Kailangan pumunta po sila dyan sa opisina. Meron naman po kami sa Facebook namin, meron po kaming application po doon. Ayun. Kung paano po makakapag-apply. Ano pong Facebook page yan, Yusek? Office for Transport Security, ma'am. Yan, hanapin na lang po nila Opo. yan. And then for other concerns para po doon sa mga magsusumbong, baka may hotline po tayo? Opo. Teka, kunin ko lang po yung number namin. Naku, no Hindi ko pa rin po problem. kabisado. Oo, buti na lang lahat ng questions natin nasagot ni Yusek. Yun nga. Oo. At saka mabuti na lang, Ah. pwede pang ireklamo yung mga nangyari last year. Baka recorded pa sa CCTV. Pwede pang habulin. Pwede pa nating Oo. habulin. Mm. Ma'am, may number po kami dito, yung 885 Mm-mm. 52735. Oo, ulitin lang po natin, 885 885-52735. 885-52735. Diyan po kayo pwede tumawag 85. mga kapatid just in case na experience niyo po itong kapareho na na-experience nitong Australian passenger bound for Cebu na nawala ng 7K pero naibalik naman daw. Naibalik. Oo, maraming salamat Yusek Gilbert Cruz. Hanggang sa susunod po. Thank you. Thank you po, ma'am. At salamat po sa mga tulong ninyo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.